Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po ulit sa atin pong MP3 ngayon pong gabing ito. Salamat sa Panginoon sapagkat bawat isa ay naandito. Tayo po ay magkakasama na atin pong pupurihin, pasasalamatan ng ating Diyos sa kanyang kabutihan sa atin nitong mga nagdaang araw. Atin din pong pag-aaralan ng kanyang salita at ipapanalangin ang bawat isa. Kumusta na po kayo mga kapatid? Kumusta na ang inyong trabaho, ang inyong pag-aaral? Kumusta na kayo sa inyong family? Kumusta na ang inyong mga kalusugan? At kumusta na lalo tigit ang atin pong relationship po sa atin pong Panginoon? Ang layunin po ng atin pong pagsasama-sama ay para mas mapalapit po tayo sa Panginoon, mas lalo pa natin siyang makilala. Sapagkat kung yun po ang mangyayari sa atin, mapapalapit tayo sa Panginoon, magiging maayos ang ating relationship sa Kanya, ay magiging maayos din po ang kahit anong relationship natin dito po sa lupa. Kaya ngayong gabi, ihanda na po ulit natin ang ating pong mga sarili sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita. Buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa aklat at sa talata na ating pong pinag-aralan nung isa pong linggo. Ito po ay matatagpuan sa Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi dito, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa gabing ito na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras para kami po ay samahan sa amin pong pagpupuri sa inyo, pag-aaralan inyong salita, at pananalangin. Dalayan ko, Panginoon, sa gabing ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita. Kausapin mo kami, turuan mo kami, Panginoon, kung ano ang mga dapat naming gawin bilang mga tagasunod mo habang naandito pa po kami sa lupa, habang hinihintay namin ang inyong pong muling pagbabalik. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na matandaan, nawa wag naming malimutan ang katuruan na amin pong maririnig ngayon pong gabing ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong kaibigan, kwento niya sa akin yung isang karanasan na hindi niya malilimutan. Nung isang araw ng Sunday, siya po ay pupunta sa church. So siya po ay nagbus, at alam niyo naman po sa atin dito sa Metro Manila, pagka sa bus talaga siksikan, So siya po ay nakatayo na that time at nag-iintay na may bumaba sa susunod na station para siya ay makaupo. Habang siya po ay nakatayo, meron pong isang lalaki ang siningil ng konduktor. Kaso nagkataon na kulang ng piso yung kanyang pamasahe. So hindi niya ngayon alam kung papaano niya makukumpleto yung kanyang pamasahe para makarating siya dun sa kanyang pupuntahan. May mga hiningan siya ng tulong, Kung pwede ay bigyan siya ng piso para makumpleto yung kanyang pamasahe. Pero sa kasamaang palad, ay halos lahat ay tumanggi. Hanggang siya ang hiningan ng tulong ng lalaking yon. At paghingi ng tulong ng lalaking yon, naglalaro daw sa isip niya na kung tutulungan ko ba ito o hindi. Pero nag-decide siya na tulungan yung lalaking yon. Binigyan niya ng piso at tuwang-tuwa yung lalaki at kanyang ibinigay doon sa konduktor at kumpleto na ang kanyang pamasahe. So sila ay nagbiyahe, nagulat na lang itong kaibigan ko na yung lalaking yon ay papunta rin pala sa church. So habang naglalakad sila papunta dun sa church, sabi nung lalaking yon, kaya pala, sabi nung friend ko, anong ibig mo sabihin na kaya pala? Kaya pala ang bait mo. Kaya pala ikaw lang ang tumulong sa akin nung ako ay humihingi ng tulong para sa piso, para mapunan yung aking pamasahe. Ikaw pala ay Kristiyano. Kaya pala may kakaiba sa'yo. So yun po ang sinabi nung lalaki sa kanya. At alam niyo po, habang naglalakad sila, habang siya ay nakikinig ng mensahe, habang siya ay umaawit sa Panginoon, naiisip niya, buti na lang, binigyan ko ng pera yung lalaking yun. Kasi kung hindi ko siya binigyan at sinimangutan ko din, katulad nung iba, nakakahiya, Dahil pareho pala kaming mag-church. Meron na po ba kayong karanasan na ganon? At mga kapatid, ngayon pong gabing ito, tayo po na mga mananampalataya,
tayo po na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo po na sumusunod sa Kanya, dapat po meron talagang makitang kakaiba sa atin. Ano po? Lalo na po sa mga ganong sitwasyon. Kaya sabi nung kaibigan ko, nagpapasalamat siya sa Panginoon sapagkat inudyukan siya ng banal na spirito na tulungan ang lalaking iyon. Mga kapatid, ang atin pong pinag-aaralan ngayong gabi, simula po nung last Wednesday, kung paano magiging maayos ang atin pong isipan. Paano magiging maayos ang atin pong buhay. Ang dapat unang ayusin sa atin ay itong ating isipan. Ano po? At last week, nakita po natin na para maging maayos, makontrol natin ang ating pong isipan bilang mga mananampalataya, para tayo ay maging kakaiba. Po? Sapagkat ang isang tao ay natural sa kanya na ang laman ng kanyang iniisip ay masama, sapagkat yun po ang epekto ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Ngunit, nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, tayo po ay kanyang iniiwas sa tiyak na kapahamakan at tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan at tayo po ay kanyang unti-unti na binabago, inaayos. At ang number one na dapat ayusin sa atin po ay ang ating pag-iisip. Nakita po natin last week na napakahalaga na maayos po ang ating isipan sapagkat kung ano ang laman ng ating isip, yun po ang ating nagiging ugali, yun ang ating pong nagiging kilos. Kaya kung masama, mali ang ating iniisip, sigurado mali, masama ang ating pong gagawin at ito rin po ang magiging paraan ng ating pong pamumuhay. Pero kung ito po ay tama, maayos ang nakalagay sa ating pong isipan, ay tama din, maayos din ang ating pamumuhay. Ngunit, hindi po natin yan magagawa kung wala ang tulong ng Panginoong Hesukristo. At salamat sa Diyos sapagkat nag-provide ang Panginoon ng guidelines, kung paano natin makukontrol ang atin pong isipan. Ginamit niya po itong sulat ni Apostol Pablo para ito po ay makita natin, malaman po natin at magawa po natin. Last week, para makontrol natin ang isip natin, maitama natin ang takbo nito, dapat ang atin pong hanapin or isipin ay yung totoo. Whatever is true, yun po nakalagay dito. Nakita po natin na ang katotohanan ay buhat sa Diyos, sa Panginoon. At ito po ay makikita natin, mababasa natin, buhat sa kanyang salita, ang Biblia, ang banal na kasulatan. Kaya kahit anumang kasinungalingan ang marinig natin sa mundong ito, kung sakaling tayo ay malito or maligaw ng landas, balikan po natin ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's the only time we will know the truth. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang katotohanan. Ngayong gabi, kung merong dapat kakaiba sa atin pong mga mananampalataya, ay yun nga pong takbo ng atin pong isip. Sana hindi kapareho ng takbo ng sanlibutan ito. At para magbago yung takbo ng isip natin, last week, pag-aralan nga natin, ano yung katotohanan, yun lang ang ating isipin. Ang pangalawa, ang sabi dito, whatever is noble. Whatever is noble. Kung ano man ang marangal. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ano man ang marangal, yun ang inyong isipin. Yun ang iyong pag-aksayahan ng panahon. Yun ang iyong pag-aralan na matutunan. Doon mo gugulin ang lakas, ang galing, ang panahon, ang resources mo, yung mga gawain na marangal. At magagawa mo yan kung yan ang magkokontrol ng iyong isip. Kung yan ang iyong laging iisipin, ano ang mga bagay na marangal. Ngayon pong gabi, kung gusto po natin na makontrol ang atin pong isipan, dapat magkaroon po tayo, at ito po ang pamagat ng atin pong mensahe, a noble mind. A noble mind. Ang marangal na pag-iisip. Kung atin pong babalikan ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay sumulat sa mga Philippian believers, ay una, ay para pasalamatan niya po sila sa kanilang support kay Apostol Pablo. Simula nung nagkakilala sila, nung si Apostol Pablo ay nagpunta sa Pilipos para mangaral ang salita ng Diyos, maraming mga taong sumampalataya sa Panginoon at sinuportahan na po siya hanggang sa panahong ito
na siya ay nakakulong. No, siya po ay sinusuportahan pa rin. Kumbaga ang sulat na ito hindi lamang pasalamatan sila, kundi to encourage them na magpatuloy sa kabila na siya ay nakulong. At kung mababasa po natin sa chapter 1, ay sa kabila na siya nakulong, ay hindi natigil ang kanyang ministry, ang kanyang pangaral ng mabuting balita. Sapagkat yung mga soldiers na nakatali sa kanya, no, ay kanyang sinesharean, no, walang kawala. At ang tawag doon ay captured audience, no. So, ang sabi niya, lahat ng mga nakasama niya doon sa kulungan, pati yung mga warden, ay kanyang nabahaginan ng salita ng Diyos. At dito sa chapter 4, makikita po natin na meron dito na dalawang leaders na babae, no po, na merong hindi pagkakaunawaan. No? Hindi lang sinabi dito kung ano ang dahilan or kung ano yun, pero ang pakiusap po ni Apostol Pablo ay naway magkasundo na sila. Tulungan sila nung isang kasamahan nila na sila ay magkasundo na para maging maayos na ang kanilang samahan. At dito po sa verse 6, meron din po dito ako nakita na isang dahilan bakit sinulat itong verse 8. Kasi sabi dito sa verse 6, don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, dahil sa sitwasyon, marahil ni Apostol Pablo, siya ay nakakulong, at marahil dahil sa problema dito po sa Philippian Church, ay nagbibigay ito ng anxiety, ng worry, no, sa mga mananampalataya. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, pagka nararamdaman nyo yan, no, manalangin kayo, tawag nyo yan sa Panginoon. And then, pagdating dito sa verse 8, para matanggal ang inyong mga pangamba, no, ito ang lagi ninyong isipin. Ang una, whatever is true. Ang pangalawa, whatever is noble. Meron po tayong tatlong larawan na makikita para ang isang tao ay magkaroon ng marangal na pag-iisip. Okay? Ito po ay actually ay marami. Ano? Sa akin pong pagbabasa, pagre-research, may nakita po akong 12, pero tatlo lamang po ang aking ibabahagi sa inyo sapagkat naniniwala ako na itong tatlong ito ang summary ng 12 yun. Ang una po na makikita natin, for us to have a noble mind, no? Or ang isang tao na may noble mind, no, marangal na pag-iisip. Sa ibang translation ng noble ay honorable, no, kagalang-galang, kapitapitagan, no, na pag-iisip. Kumbaga ay walang bahid ng kasamaan at nirerespeto ng lahat. At yun po ang ibig sabihin ng merong noble mind. Maayos, no, na pag-iisip. Walang halong selfishness, jealousy, or envy, no. Pero ito po, makikita natin ano ba ang larawan ng isang mananampalataya or ng mga mananampalataya na merong marangal na pag-iisip. Ang una, makikita po natin sa Acts chapter 17 verse 11. Acts 17:11, dito po ginamit ni Lucas ang salitang marangal. Ang sabi dito, now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Verse 12, many of the Jews believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. So dito, dinescribe ni Dr. Luke, no, ang mga Berean believers that they have a more noble character than the Thessalonian believers. Bakit mas marangal ang ginawa ng mga Berean believers kaysa sa mga Thessalonian believers? So tingnan muna natin ano bang ginawa ng mga Berean believers. Ang sabi dito, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Okay? So ang una na larawan ng isang tao or mga tao na mayroong noble mind is they examine God's word eagerly. No, they examine God's word eagerly. At yan ang ginawa ng mga Berean believers. Nung si Apostol Pablo ay nagpunta dito at nagpunta sa Jewish synagogue, no? Itong mga Berean believers na ito, excited sila, no? Talagang focus sila
sa pakikinig, no? Sa pakikinig sa mensahe ni Apostol Pablo. At maganda dito, they examine, no? Kanilang sinuri kung tama ba ang sinasabing ito ni Apostol Pablo. At para kay Dr. Luke, no? Ito po ay mas mabuti, mas marangal na gawain when you examine God's Word eagerly. Ano ba ang ginawa ng Thessalonian believers? Tingnan po natin para maikumpara natin. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Ang sabi dito, "You became imitators of us and of the Lord. In spite of severe suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit." Okay, so dito, kung mapapansin nyo ang sabi dito, you welcome the message with joy given by the Holy Spirit. Pero dito sa Acts chapter 17, verse 11, ang mga Berean believers, sabi niya, "Now the Bereans were of more noble character than Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true." So, ang mga Thessalonian believers, they welcome with joy, the Word of God. Pero itong mga Berean believers, they welcome the Word of God with eagerness and they examine it every day para malaman kung yung tinuturo ni Pablo ay totoo. At para po sa Panginoon, that is more noble. No? Hindi yung basta tanggap ka lang ng tanggap. Mas gusto ng Panginoon na sa iyong pagtanggap nito, pag-aaralan mo rin, susuriin mo rin. No? Kasi mas lalago ka, mas titibay ka pagka ganon. Kaysa yung tanggap ka lang ng tanggap. Hindi naman ibig sabihin dito ni Dr. Luke na mali ang ginawa ng mga Thessalonian believers. Na tinanggap lang nila with joy yung salita ng Panginoon. Kundi dapat meron ka pang extra work na dapat gawin. No? Pagka tinanggap mo ang salita ng Panginoon. Kailangan suriin mo. No? Pag-aralan mo kasi baka nga mali yung tinuturo sa iyo. At yan po ay magandang paalala sa atin ngayon pong umagang ito. Ngayon pong gabing ito. Na sana sa lahat ng mapapakinggan natin na salita ng Diyos, pag-uwi natin, pagbulay-bulayan natin, pag-isipan natin, tingnan natin, tama ba yung sinabi ni Pastor? Tama ba yung kanyang view? At kung meron tayong hindi maunawaan, merong tayong parang hindi agree sa sinabi ng preacher, maganda na pag-usapan, itanong, pag-aralan. Kasi in that way, mas magiging matibay po ang ating pananampalataya. At ang ating pong isip ay mas magiging maayos ang takbo. Kaysa yung pagkatanggap mo, tapos parang hindi ka sang-ayon, tapos pinabayaan mo na. Kumbaga, laging may tanong ang iyong isipan. So mga kapatid, ngayong gabi, ang makikita nating larawan or picture ng isang tao na may noble mind. He always examines God's Word eagerly. Okay? Hindi yung kung kailan lang may oras, hindi yung kung kailan lang nasa mood ka, kundi itong mga talagang pagkarinig nila talagang pinag-aaralan agad nila, sinusuri agad nila. Ngayong gabi mga kapatid, ilan sa atin ang sinusuri, ilan sa atin ang pinag-aaralan pa yung narinig nating mensahe. Narinig nating mensahe every Sunday, or every Wednesday, or kahit sa anumang fellowship, sa atin na mga nagdo-notes, ilan sa inyo ang nire-review yan, or pagkatapos yung mag-notes ay kung saan-saan nyo na lang inilalagay. Mga kapatid, para magkaroon tayo ng noble mind, para makontrol natin ang ating isipan, para maiba ang takbo ng isip natin sa takbo ng mundong ito, we need to examine God's Word eagerly. Okay po? So mga kapatid, nawa itong ating pinag-uusapan ngayon, ito ay hindi lang papasok dito sa kanan tenga at lalabas sa kaliwa, kundi papapasukin natin sa ating mga puso at ating pong
pagbulay-bulayan, no? Paano nga ba ako makinig ng salita ng Diyos, no? At marahil kaya hindi natin maisip yung mga mararangal na bagay sa mundong ito, lalo na pag may mga problema tayo, no? Madalas kung ano yung takbo ng isip ng mundong ito, ganun din ang ating isip, no? Kung masama ang takbo ng isip ng mundong ito, ganun din ang ating naiisip. Marahil kung bakit lagi tayong nagkakamali o bumabagsak o nakikisang-ayon sa mundong ito ay dahil sa hindi natin sinusuri ng maigi ang ating mga napapakinggan na salita ng Diyos. Sapagkat ayon po dito, no, kay Dr. Luke dito po sa Acts, mas marangal ang ginagawa ng Berean believers sapagkat pagkatapos nilang tanggapin, susuriin nila yung salita na kanilang narinig. Kaya mga kapatid, nawa, mas maging conscious po tayo sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. At sa mga nagno-notes dito, ang akin pong paalaala, nawa, pag-uwi natin or sa isang linggo na dadaan sa buhay natin, sana reviewin natin. I'm sure sa inyong pakikinig at sa inyong pag-take ng notes, may mga linya doon na nag-bless sa inyo, nag-rebuke sa inyo, nagbigay ng babala sa inyo. And I'm sure, pagka ni-review natin ito, marirefresh po yun at meron pa kayong bago na makikita. Kaya nawa ito'y maging practice natin. Hindi lang tayo umasa sa sinasabi ng pastor, kundi suriin natin, mga kapatid. So yun ang una na makikita nating picture ng isang tao na may noble mind. He examines God's word eagerly. Or these people examine God's word eagerly. Hindi lamang they examine God's word eagerly, but they engage in doing good, not harm. They engage in doing good, not harm. Ang kanilang pinagkakaabalahan ay yung paggawa ng mabuti, hindi yung paggawa ng masama. Makikita naman po natin yan sa Isaiah chapter 32 verses 7 and 8. Isaiah 32 verses 7 and 8, ang sabi dito, the scoundrel's methods are wicked. He makes up evil schemes to destroy the poor with lies, even when the plea of the needy is just. But the noble man makes noble plans, and by noble deeds he stands. Okay, dito mga kapatid, pinapakita dito po ni Isaiah ang nasa isip, ang pinaplanong gawin parati ng mga mararangal na tao at may marangal na isipan. Anong sabi dito? But the noble man makes noble plans. Ang kanilang mga plano ay marangal. At dahil sa marangal na kanyang plano, ganun din ang kanyang mga ginagawa. Samantalang ang mga masasamang tao, ang sabi dito sa verse 7, ang kanyang mga paraan ay masama. Ang kanyang mga paraan at ang mga plano niya ay sirain ang mga mahirap sa pamagitan ng pagsisinungaling or pandaraya. So, dito po mga kapatid, para magkaroon tayo ng noble mind, we need to engage ourselves in doing good and not harm. Ang ginagawa ng isang tao na may marangal na pag-iisip ay mabuti. Ang kanyang mga pinaplano ay mabuti, hindi masama. Hindi siya nagpaplano, hindi siya nag-iisip kung paano maluloko ang isang tao. At marahil ay naranasan nyo na kayo ay maloko, di po ba? Or mabudol sa term natin ngayon. Sa church, karanasan ko na maraming beses na po doon na mayroong kumatok, nanghihingi ng tulong kasi ang sabi namatayan o kaya nanakawan sila, kaya sila ay manghihingi ng pera. Tapos malalaman mo na hindi pala totoo yung mga rason na yon at kung saan-saan lang nila gagastusin. Di po ba? Kaya nga pagka meron pong gano'n na kumakatok sa church at kinakausap ko at nagbibigay ng tulong, ang lagi pong sinasabi, kung niloloko mo lang ako at niloloko mo lang kami, pananagutan mo yan sa Panginoon. Sapagkat nagkalat po sa panahon natin ngayon ang mga manloloko at saka ang mga
mandaraya. Pero mga kapatid, ang isang tao na merong marangal na pag-iisip, ang ginagawa niya ay mabuti, no? At sa kanyang paggawa ng mabuti, wala siyang hidden agenda, no? Wala siyang iniisip na gagawin ko ito para balang araw pag ako naman ang nangailangan, may makukuha ko. Mga kapatid, hindi po yun tama at maganda na motivation kung bakit po tayo tutulong, no? Dapat gagawa tayo ng mabuti dahil nangangailangan ng tulong, no? Yung atin pong tutulungan. Huwag na po tayo mag-isip na one day, no? One day or someday ay matutulungan tayo. Kita ng Panginoon 'yan, ano? At ang Panginoon ang magbe-bless sa atin, no? Pagka tayo po ay tumulong nang walang ibang iniisip, no, na kapalit sa atin pong mga tinutulungan. Yan po ang merong noble mind. Ano po? Ang sabi pa po sa Proverbs chapter 31, 10 and 12. Sabi po dito, a wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Verse 12, she brings him good, not harm, all the days of her life. So dito po, makikita po natin na ito pong ideal wife, ika nga, or a wife of noble character. Ang sabi dito sa verse 12, she brings him good, not harm, all the days of her life. Ang ibig sabihin, ang trato niya sa kanyang asawa, no, ay puro kabutihan. Lahat ng dinadala niya, ibinibigay niya sa kanyang asawa ay kabutihan habang siya ay nabubuhay. So, ganito dapat ang ginagawa, no? Ganito dapat ang itsura ng isang tao na mayroong noble mind, no? Lahat ng kanyang gagawin ay sa ikakabuti ng kanyang kapwa, no? Katulad na lang nitong sa Proverbs chapter 31 verses 10 and 12. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, I'm sure marami tayong mga tinutulungan, maraming humihingi sa atin ng tulong, at marami rin tayong hinihinga ng tulong. Pero nawa, mga kapatid, kung tayo ay magkakaroon ulit ng pagkakataon, no, na tumulong, alalahanin natin, no? Tingnan natin, suriin natin kung tayo ay merong noble mind. Kasi para magkaroon tayo ng noble mind, dapat we engage ourselves in doing good and not harm. Okay? Sana wala tayong ibang agenda, no? Every time na tayo po ay tutulong. Tumulong tayo ng buong puso, no? At tumulong tayo dahil yan po ang kalooban ng Panginoon. Ito po ang makikita natin sa mga tao na merong noble mind, no? They examine God's word eagerly, they engage in doing good and not harm, at ang pangatlo po at ang panghuli, they excel in doing their roles, no? They excel in doing their roles. Sila po ay umuunlad, no, sa paggawa ng kanilang bahagi. Okay? Ano pong ibig ko sabihin yan? Balikan po natin itong Proverbs chapter 31 verses 10 at saka itong 17, no? Sa verse 10, a wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Ang sabi dito sa verse 17, she sets about her work vigorously, her arms are strong for her task. So dito po inilalarawan ni King Solomon ng isang marangal na babae, no? Ibinibigay niya yung best niya sa kanyang trabaho, no? At ang kanyang mga bisig, no? Ang kanyang mga kamay ay malakas para sa kanyang trabaho. Ang point po dito ay kung ano man ang iyong bahagi, halimbawa sa tahanan, no? Sa school, sa iyong trabaho, you give your best, no? You excel. Yun po ang ibig sabihin dito ni King Solomon, no? At hindi lamang ito para sa mga asawang babae, kundi ganun din para sa mga asawang lalaki. Let us give our best, no, sa atin pong mga roles sa tahanan. Okay? Kung ang nanay ang ilaw ng tahanan, tayong mga lalaki daw, tayong mga tatay, ang haligi ng tahanan. So, anong klaseng haligi tayo? No? Tayo ba'y matibay? Tayo ba'y maaasahan? Anong klaseng ilaw naman ang mga nanay sa panahong ito? Malingas ba? Maliwanag ba? Aandap-andap o pundi na? Ang point po dito, we need to give our best. Ano po? Sa kahit anumang trabaho
anumang gawain ang meron tayo, kahit saan man tayong involved na gawain, lalo na sa church, no? Let us give our best. Sapagkat yan po ang larawan ng mga tao na merong noble mind. No po? May nakita po tayong tatlo kung saan maipapakita natin yung difference natin sa takbo ng isip ng mundong ito. No po? Magkaroon po tayo ng noble mind, marangal na pag-iisip. Paano po yun? Una, we need to examine God's Word eagerly. Okay? Pangalawa, we need to engage in doing good, not harm. And then ang pangatlo, we need to excel in doing our roles. No? Nawa, makita ng mga hindi mananampalataya ang kaibahan sa atin. At dahil po doon, mahikayat po natin sila na kilalanin din po ang atin pong Panginoon. Nawa ang salita ng Diyos ay kumilos at nangusap po sa atin ngayong gabing ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy na tinuturuan mo kami. Una, kung ano ang dapat nilalaman ng amin pong mga isipan upang ito'y maging iba sa takbo ng isipan ng sanlibutan ito. Panginoon, tulungan mo kami na hanapin, isipin kung ano ang totoo at kung ano ang marangal. Dalayan ko po, Panginoon, na gamitin namin ang inyong salita para makita namin ito at para tularan namin ito, Panginoon. Dalayan ko po ang bawat isa na nakarinig ng mensaheng ito, matanim ito at makita ito sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.